Ito po, magandang balita po ito, mga kabida, para ho sa mga supporters ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Ito hong balita po, mga kabida, ni Attorney Nicholas Guzman, Patungkol po ito sa interim release po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, yung kanyang hong application po, diyan po sa International Criminal Court. Sinabi po, mga kabida, ni Attorney Nicholas Guzman, baka ngayong buwan daw, maglabas na po ng desisyon ito pong International Criminal Court patungkol ho doon sa kanila pong application. Despite dito ho sa pagtutol ho ng prosecution po, mga kabida. Okay? Eto, babasahin ko lang po ito hong article po, mga kabida, ng unofficial Ronald Bato del Rosa solid supporters. Okay? Eto po, posted po ito 13 hours ago, mga kabida. Ang kanila pong article, interim release ni Tatay Digong, inaasahan na madedesisyonan ngayong buwan. Ayan. Inaasahan ni Attorney Nicholas Guzman na magdedesisyon na ngayong buwan ang International Criminal Court sa interim release na hiling ng kanyang kliyente na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Guzman, mabilis lamang dapat madesisyonan ang interim release, lalo na't nakasaad ito sa Rome Statute, mga kabida. Ito po, yung sinabi po ni Attorney Guzman, mga kabida. I would hope that within a month, it would be decided. Under the Rome Statute, the judges are meant to rule on the request for interim release as soon as possible. Ayun. So, magandang balita po ito, mga kabida. Ito hong post po ni unofficial Ronald Bato de la Rosa solid supporters. Meron pong 621 reactions, 104 comments, and 14 shares po, mga kabida, yun na po yung inaasam-asam po, ng mga Pilipino, mga kabida, lalong-lalo na po ito hong mga DDS, na makalaya na po, pansamantala ito hong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kabida, dyan po sa kanyang detention cell sa The Hague, Netherlands, Despite dito ho sa opposition po ng prosecution, kasi hindi naman po inaasahan po, mga kabida, ng defense na mag-oppose ito hong opposition, kasi ang sabi po ni Attorney Nicholas Guzman, originally, hindi ho dapat o hindi po nag-oppose ito hong prosecution po, mga kabida. Subalit nagtataka na lang po sila kasi nung nag-submit po sila ng reply, ito hong prosecution, itutol na po sila dito ho sa application for interim release. Wala naman pong problema kasi karapatan naman po ng prosecution yon, mga kabida. Sa ilalim po ng Rome Statute, kailangan pong hilingin po ng korte ang panig po ng prosecution kung sakaling meron pong application for interim release, ito hong defense, mga kabida. At hindi lang po prosecution ang dapat hingan po ng reaction dito, pati yung mga kaanak po ng mga biktima, mga witnesses, mga kabida. Okay, kasi yung factor kasi yung approval po ng interim release dito ho sa decision po, mga kabida, ng parties, prosecution, witnesses, family of the victims, mga kabida. Kasi hindi ho basta-basta itong decision po ng korte, Unang-una po, meron na pong precedent, okay? Bad precedent ang ICC po pagdating ho sa approval ho ng interim release, mga kabida. Gaya ng sinabi ko po nung previous vlogs ko, mga kabida, na meron na pong hindi magandang experience ito pong International Criminal Court pagdating ho sa pag-approve, mga kabida, ng interim release. Kung naalala po ninyo, yung application po ng isang detainee po nila, isang dating presidente po ng isang bansa sa South Africa, kung saan nag-apply po ng interim release po, mga kabida, tapos inaprubahan po ng ICC, ang nangyari po, hindi na po nagpakita, Okay? Bigla hong naglaho. Pati yung mga witnesses, biglang naglaho po, mga kabida. Kaya nga, meron po silang bad experience pagdating ho sa pag-approve ng interim release lately lang po, Although, may mga pag-approve in the past, ng interim release kasi
karapatan naman po yun, ano, ng mga akusado po mga kabida, ng mga detainees. Yun din yung nakasaad po sa Article 59 po, ano, sa Rome Statute po mga kabida, na dapat bigyan ho ng pagkakataon ito hong mga akusado, mga arrested persons, detainees, ano, ng ICC na makapag-apply for interim release, ano po. Pero pagdating ho sa approval, discretionary po yan, ano, okay, ng court, ng International Criminal Court, ano po. Hindi ho pwedeng diktahan kahit kaninong party, ito hong International Criminal Court, pagdating ho sa pag-approve doon ho sa interim release, mga kabida. Kaya nga, despite dito ho sa opposition, naniniwala pa rin yung depensa na magdedesisyon ang International Criminal Court, ano, ayon sa nararapat po, ano, mga kabida, kung ano yung nakasaad po, ano, sa Rome Statute. Hindi ho ayon po sa dikta, ayon po sa pressure, ano, mula sa iba't ibang bahagi po ng mundo, ano, okay, na ayaw ho na makalabas ito hong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Diba? Kahit na po yung Pilipinas, kahit na po yung plano ho ng House of Representatives na aprobahan ito hong opposition ho sa interim release application po ni dating Pangulong Duterte, kasi may isinampa kasing resolution dyan eh, ano? Dyan po sa House. Okay, magdedepende po yan kung aprobahan po yan ng House of Representatives pagdating ho ng session ng 20th Congress po mga kabida, no? Sa tingin ho ng depensa, hindi po yan factor. Gaya ng sinabi ko po kanina, naniniwala ang defense, ano, na magdedesisyon mga kabida ang korte hindi ayon po sa dikta ng mga outside force, ano, kundi ayon o naayon po sa kung ano yung nararapat, ano, mga kabida. Kasi malaking factor yung humanitarian consideration eh. Diba? Malinaw po yan sa Rome Statute, ano, mga kabida. At saka kung titingnan po natin yung grounds po ng defense, ano, valid naman po yung edad ni Digong at saka yung kanyang karamdaman, ano, valid naman po yun. Ilan yun sa mga grounds na pwede hong makukonsidera po makabida ng International Criminal Court. Pero sa kabilang banda naman po, yung grounds po ng prosecution, bakit ayaw ho nilang makalabas po itong si Digong at ma-approve yung kanyang interim release, valid naman po. Okay, valid naman po yun, ano, mga kabida. Pero dito na ho magkakatalo sa weight, sa bigat, mga kabida. Ito hong humanitarian consideration versus dito ho sa safety po ng mga witnesses, mga kabida, mga kapamilya po ng nabiktima daw nitong war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, in short, at the mercy po ng korte po yan. Okay? Yung decision po mga kabida nitong buwan na ito, ano? At the mercy of the International Criminal Court po yan. So, ipagdasal na lang po natin na sana makapag-desisyon ng maayos ito hong ICC mga kabida dito ho sa interim release po ni dating Pangulong Duterte, ano. Although positive naman, confident naman ito hong mga abogado po ni Digong, ano, na mapagbigyan po si Digong sa kanya hong kahilingan po mga kabida, ano. Okay? Kasi valid naman yung grounds. Alright? So para po sa inyo, ano po ang inyong masasabi, ang inyong opinion patungkol dito sa nalalapit po na pagdesisyon po o pagpapalabas po ng desisyon ng International Criminal Court dito ho sa interim release application po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa palagay ba ninyo, ma-approve po ito o ma-deny po ito mga kabida? Click comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.